Sino nga bang mananalo sa gitna ni Kurapika at ng ika-4 na prinsipe ng Kakin Empire na si Serednik? As of the latest chapter ng Hunter x Hunter ay nakita natin na unti-unti nang namamatay ang mga prinsipe at unti-unti na ding napapalapit ang trono sa mga natitira pang mga kandidato para sa trono ng Kakin Empire. Napakarami ng mga kaabang-abang na laban, hindi lamang ang laban nitong si Hisoka at ni Chrollo sa kanilang round 2 or sa kanilang revenge match na kung saan ay pareho na nga silang overpowered. Ang naputol na laban sa gitna ni Hulkenberg at ni Benjamin at ang isa sa pinaka-importanteng laban sa kwentong ito, ang laban sa gitna ng natitirang miyembro ng Kurta clan na itong si Kurapika at ang ika-4 na prinsipe ng Kakin Empire na si Serednik. Sino nga bang mananalo sa gitna ng dalawang ito in the event na maglaban sila at magkasagupaan na sila? Ang tanong na yan ay sasagutin natin sa videong ito. Ang mga possible na outcomes, ang possible na conclusions sa mangyayaring laban sa gitna ng dalawang karakter na yon. Kaya naman huwag nating patagalin pa at simulan na natin ang talakayan. Simulan natin ito sa mga abilities ng ika-4 na prinsipe na si Serednik na alam naman nating lahat, especially ng lahat ng nakasubaybay sa channel na ito, na napaka-OP ng ability ni Prince Serednik na tinatawag natin na ang Parallel Universe. Sa pamamagitan ng ability ito ni Serednik, napakahaba guys ng explanation sa chapter context. Napakahaba ng kung ano-anong mga detalye, pero tulad ng binanggit natin sa video natin na nag-e-explain sa chapter na yon, simple ito ay ang ability na once na pumasok itong si Prince Serednik sa Zetsu state, once na isarado niya ang kanyang mga mata, magagawa niyang makapasok at makita ang hinaharap 10 seconds ahead, 10 seconds into the future, na kung saan pwede niyang baguhin ang mga mangyayari sa loob ng 10 segundong yon. Na nangangahulugan na hindi na importante kung mapapatay mo man si Serednik sa loob ng 10 segundong yon. Once na mabigyan na siya ng pagkakataon na baguhin ang future na yon, hindi mo siya mapapatay. You will get the feeling, the satisfaction at mararamdaman mo talaga na napatay mo si Serednik dahil yun ang katotohanan. However, mababago ang katotohanan na yun kapag ginawan din yun ng pagbabago ni Serednik sa loob ng kanyang ability. Meaning, nangyari yun, pero it will turn out as if hindi talaga yun nangyari. Magbabago ang realidad na nagpapakita kung gaano ka-invincible ang ability na ito ni Serednik. At hindi lang yun, pwede niya itong gamitin consecutively. Pwede niya itong spam guys. Magagawa niya itong gamitin ng paulit-ulit nang hindi nabibigyan ng kahit na anong limitasyon as long as namimit ang condition na kailangan ay maka-enter siya ng Zetsu state at nakapikit ang kanyang mga mata. Pero hindi lang yon ang ability nitong si Serednik. Isa lamang yon sa napakaraming mga arsenal niya. Meron siyang tinataglay na 2 mga Nenbeast. Ang isang Nenbeast ay ang nakita nating para bang isang babaeng kabayo na isang kimera. Nagawa niya itong maisamon, nagawa niya itong magamit sa pamamagitan ng isinagawa nilang ritual para sa gaganapin na Succession War. At kilala natin ang ritual na yon sa pangalang Earnseal Ritual. Maging ang iba pang mga kandidato sa trono ng Kakin Empire ay meron din ganito, pero tanging siya lamang at ang ikalawang prinsipe na itong si Camilla ang merong 2 Nenbeast. Ang pangalawang Nenbeast nila ay nagawa nilang maisamon sa pamamagitan lamang ng kanilang sariling talent, kanilang sariling abilidad, without even considering the Earnseal Ritual. Pero ano nga bang mga abilities nito? Ang una niyang Nenbeast na nakita natin na para bang nag-manifest sa pamamagitan lamang ng kanyang natural talent ay wala pang naibibigay at naipapakita na kahit na anong feats. Na dahilan kung bakit karamihan sa mga Hunter x Hunter fans ay iniisip na ang ability ng Nenbeast na ito ay ang mismong parallel universe na. Ito lamang manifestation niya. Ito ang materialization ng ability na yon. However, on the other hand, ang pangalawa naman na Nenbeast nitong si Serednik ay ang parabang isang kimerang kabayo. Simple din lang ang ability nito, pero napakadelikado nito at magiging napakadaling i-utilize nito para kay Serednik, especially kapag nakuha niya ng trono at kapag meron siyang ginagampanan sa pagiging isang prinsipe. Kaya nitong i-determine kung nagsisinungaling ang isang target o hindi. Sa pamamaraan na once na itanong ni Serednik ang isang tanong, kailangan nilang sumagot ng tama and with all honesty. Dahil kapag sumagot sila ng mali or kapag nagsinungaling sila sa harap nitong si Serednik at sa presensya ng Nenbeast na ito, magkakaroon sila ng isang marka, isang galos sa kanilang muka o sa kahit na anong parte ng kanilang katawan. Kung isang kasinungalingan lamang at isang tanong lamang ang pinagsinungalingan ng isang target, okay lang yun, simpleng galos lang yun. Pero on the second attempt,
Sa pangalawang beses na magsisinungaling sila kay Serednik ay magkakaroon sila ng isang napakatinding marka. Tulad na lamang ng nakita natin kay Teta na maging si Salkov ay hindi niya alam kung anong nangyari kay Teta kahit na pareho naman silang marunong gumamit ng NEM, na para bang isa itong warning dahil ayon sa ability ni Serednik, ang ikatlong beses na magsisinungaling ang isang target sa kanya ay madidisfigured ang target na yon. Magta-turn sila into something not human anymore, na pwede bang maging silang isang halimaw, maging silang isang para bang isang magic beast. Pwede ding maging human sila pero magiging na silang alagad nitong si Serednik. Mawawalan sila ng kwenta at magiging silang alipin ng ika-4 na prinsipe. Ngayon, although oo, alam natin na napakadelikado ng ability na yon, pero tulad din naman ng sinabi ko, meron itong kondisyon na kailangan ma-meet. Kailangang itanong ni Serednik ang isang bagay sa target at kailangan nilang magsinungaling. Kung hindi magsisinungaling ang target, hindi naman yun magiging epektibo at hindi din naman natin maa-assure at mag-guarantee na magkakaroon pa ng tanungan sa pagitan ng dalawang panig na to kapag nagkita sila. If ever man, baka itong si Kurapika pa ang magtanong kay Serednik tungkol sa mga iniipon niyang mga Scarlet Eyes. Ngayon dumako tayo kay Kurapika. Mananalo ba si Kurapika kay Serednik? Meron ba siyang set of abilities na magagamit niya para patayin ang ika-4 na prinsipe? Especially dahil wala naman talagang pakialam sa kanya si Serednik. Siya ang may kailangan kay Serednik. At ang tanging rason lang naman kung bakit kinikilala siya ni Serednik as of the moment sa loob ng Hunter x Hunter verse is that siya ang may expertise. Siya ang may pinakamaraming nalalaman tungkol sa NEM na na-expose na sa loob ng Black Whale. Ngayon, Kurapika naman being an OG character pero madami pa ring mga sets of abilities si Kurapika na hindi nyo pa nalilinaw at hindi nyo pa alam kung nakatutok lang kayo sa anime. Meron siyang 5 daliri at ang bawat 5 daliring yon sa kanyang kamay ay lahat may kanya-kanyang unique na abilities na mayu-utilize at magagamit lamang niya kapag pumasok siya ng Emperor Time, kapag nagsimula ng maging scarlet ng kanyang mga mata. At the very same time, kapag naging scarlet na nga at pumula na ang mga mata nitong si Kurapika, nagiging na din siyang isang specialist. Na before, kapag hindi pa siya gumagamit nun, ang kanyang base form ay isa lamang conjurer. Pero simulan na natin i-introduce ang 5 mga kadena nitong si Kurapika. Sa kanyang pinky finger o sa hiniliit ay ang Judgment Chain. Sa kanyang ring finger, ang Dowsing Chain. Sa kanyang middle finger naman ay ang Holy Chain. At ang sa kanyang index finger ay ang Chain Jail. At sa thumb o sa hinlalaki ay ang Steel Chain. Iisa-isahin natin ang bawat isang ito at aalamin natin kung magiging epektibo ba ito kontra dito kay Serednik. Unahin na natin ang Dowsing Chain. Dahil alam naman natin na ang Dowsing Chain ang nagagamit niya kapag nasa base form pa siya, kapag hindi pa siya pumapasok sa loob ng Emperor Time. Kung iisipin, ang Dowsing Chain na ito ay nagagamit ni Kurapika with similarities sa isa sa mga ability ni Serednik. Dahil ginagamit niya ito para i-determine kung nagsisinungaling ba o hindi ang isang target. Gagalaw ito kapag nagsisinungaling ang target at mananatili naman tong still at hindi gagalaw kapag nagsasabi sila ng totoo. Pero meron din itong ibang uses. Kaya niya itong gamitin at paggalawin ng naaayon sa kanyang kagustuhan. Pwede niya itong gamitin pang atake, pang depensa at marami pang ibang uses. Pero tulad na nga ng binanggit ko kanina, magagamit lamang ni Kurapika ang iba pa niyang mga daliri kapag pumasok siya ng Emperor Time. Sumunod na dito ay ang kanyang middle finger na mas kilala natin bilang ang Holy Chain. Sa pamamagitan ng Holy Chain na ito, nagagawa niyang i-heal ang kahit na anong parte ng kanyang katawan instantly, like literally. Na dahilan kung bakit nagulat nga sa kanya itong si Uvogin nang makita nitong si Uvogin na bigla na lamang bumalik sa normal ang braso ni Kurapika matapos niya itong durugin gamit ng kanyang atake. Ngayon, mag-proceed naman tayo sa isa sa pinakabagong ipinakita at na-feature na ability nitong si Kurapika sa previous chapters na ang kanyang Steel Chain. Sa pamamagitan nito, kaya niyang nakawin ang ability ng isang target. Dito din papasok ang kanyang Stealth Dolphin na sa pamamagitan at matapos niyang nakawin ang ability ng isang target, pwede niyang i-load ang ability na yon sa Stealth Dolphin. Sa pamamagitan nun, i-analyze ng Stealth Dolphin kung anong ability, kung paano ito gamitin at ang marami pang vital informations. Lahat ng detalye na kakailanganin ni Kurapika. At ang maganda pa dito guys, ang Stealth Dolphin ay hindi lamang limitado para gamitin ni Kurapika. Pwede niyang i-equip ang Stealth Dolphin sa kahit na sinong gusto niyang equipan ito, tulad ng nakita natin na ipinahiram nga ni Kurapika ang Stealth Dolphin kay Queen Oito. Na dahilan kung bakit ang ninakaw na ability ni Kurapika ay pwede niyang ipahiram sa kanyang mga kasamahan.
Ngayon dumako naman tayo sa dalawa sa pinakamadayang ability ni Kurapika. Unahin na natin ang Judgment Chain, ang ability na pumatay sa isa sa mga miyembro ng Spiders na si Uvogin na tinaguriang ang pinakamalakas pagdating sa strength sa loob ng Spiders, at ang ability din na nag-seal pansamantala kay Chrollo Lucifer mula sa paggamit niya ng kanyang nen. Ang ability ng Judgment Chain guys ay ang mag-create ng pact, ang mag-create ng conditions na naaayon sa kagustuhan ni Kurapika. Sa pamamagitan ng Judgment Chain, maiiwan itong si Kurapika ang gagawin niyang pact sa puso ng kanyang target, at kailangang sundin ng kung sino mang target niya na yon ang kahit na anong gawin niyang kondisyon, ang kahit na anong parameters na iseset niya. Dahil kung hindi nila yun susundin, mamamatay sila dahil dudurugin nito ang puso ng target. Papatay nito ang target tulad ng nangyari kay Uvogin. But on the other hand, meron din naman itong kaakibat na kondisyon para kay Kurapika. Dahil napakadaya naman ito kung basta-basta niya na lang itong mapupull off. Napakasimple, napaka-common sense isipin na kailangan muntik na ding mapatay ni Kurapika ang target. Dahil kailangan maitama niya ito sa katawan ng target niya. Na nangangahulugan na one of the conditions is that kailangang muntik na din talaga mapatay at malapit na din sanang mapatay ni Kurapika ang target niya. Dahil kailangan niya itong maitama sa puso ng target. Dahil kung hindi naman niya ito mailalagay sa puso ng target niya, hindi din niya ito ma-activate. Hindi ito basta-basta magte-trace at hahanap ng kalaban. The only reason lang naman guys kung bakit successfully nagamit ni Kurapika ang Judgment Chain dito kay Chrollo at dito kay Uvogin is that dahil nga hindi naman sila nakakagalaw. Wala silang magawa at hindi nila makontra ang Chain Jail. Kaya naman mag-proceed na tayo sa pinakahuli at pinaka-importanting ability na to. We can say na ito ang pinakamadayang ability ni Kurapika. Kaya niyang gamitin ng Chain Jail para i-force ang isang target into Zetsu state na nangangahulugan na kahit na gaano kakadaya, kahit gaano pa kalakas ang isang target, kahit gaano pa ka-OP ang kanilang ability, kahit na gaano pa kakunat ang kanilang durability at kahit na gaano pa ka-unstoppable ang kanilang offense, hindi nila yun magagamit dahil mapo-force nga sila into Zetsu state. Ang state na kung saan hindi nila magagamit ang nen. Naka-turn off ang nen nila na para bang wala silang kahit na anong reinforcement at napaka-vulnerable nila sa kahit na anong nen attack na ilo-launch sa kanila. Ito ang rason kung bakit ang pinakamalakas sa loob ng Spiders pagdating sa physical strength, sa physical combat at sa lahat ng physical capabilities ay napatay ni Kurapika, yun ay dahil lamang sa kanyang Chain Jail. Dahil nakita natin na nawalan ng kwenta ang buong arsenal nitong si Uvogin nang magsimula ng gamitin ni Kurapika ang Chain Jail. As if, para bang isang imposibleng laban na yun. Paano mo tatalunin ang isang NEN user kung hindi ka naman makakagamit ng NEN sa laban? But the thing is, ang limitasyon sa paggamit ng Chain Jail is that maaari niya lamang itong gamitin sa mga miyembro ng Spiders, sa mga miyembro ng Phantom Troop, na nangangahulugan na kahit na gaano ito kadaya, kahit na gaano ito ka-OP, hindi niya naman ito mapapakinabangan kung lalabanan niya si Serednik. Dahil hindi naman miyembro ng Phantom Troop, hindi naman associated sa Spiders ang ika-4 na prinsipe. And at the very same time, since tulad nga ng binanggit ko sa inyo guys kanina, nagagamit lang naman ni Kurapika ng maayos ang Judgment Chain kapag nagagamit din niya ang kanyang Chain Jail. Paano gagamitin ni Kurapika ang Judgment Chain kung hindi naman niya mapipigilan ang movement ng kanyang target? Ngayon, oo lamang si Kurapika pagdating sa combat abilities, pagdating sa combat experience, pero hindi natin maaalis ang possibility na pwedeng bago pa man lamang magsimula ang laban ay papasok na ng Zetsu state itong si Serednik, at ang lahat ng gagawin ni Kurapika ay magagawa na din ng paraan nitong si Serednik sa loob ng parallel universe. Ngayon oo din, pareho nilang hindi alam kung paano nagwo-work ang kani-kanilang mga abilities, pero mas delikado na hindi mo alam ang ability nitong si Serednik dahil sa loob lamang ng 10 segundo, kayang-kaya kanyang patayin. Akala mo napatay mo na si Serednik, pero paano kung ikaw ang pinatay ni Serednik sa loob ng parallel universe? Ganun kadaya ang ability na ito. Tanging siyang makakagalaw ng hinaharap at walang ibang magagawa ang kanyang kalaban kontra dito. Not unless, oo, meron ding time manipulation or time altering abilities ng kalaban na kaya ding baguhin ang realidad at ang hinaharap. Ngayon i-insert na natin dito ang possibility na kaya ding baguhin nitong si Kurapika ang hinaharap. Paano kung magawang gamitin ni Kurapika ang kanyang steel chain dito kay Serednik? Oo, pwedeng makuha ni Kurapika ang ability nitong si Serednik na ang parallel universe
Pero paano kung makita naman yun ni Serednik sa 10 seconds into the future? Magagawa niya ng paraan. Hindi magagamit ni Kurapika at maiiwasan niya ang atake yon kahit na sa realidad ay tumama talaga yon. Kaya naman guys, magiging napakasimple lang ng argumento sa laban na ito. Lahat ito ay nakadepende sa kung magagamit ba agad nitong si Serednik ang kanyang parallel universe, kung makaka-enter ba siya agad ng Zetsu state bago magsimula ang laban o hindi. Dahil kung hindi siya makakapasok dito at maisip ni Kurapika na patayin siya agad without any question, without any interaction at all, mamamatay siya dahil syempre hindi naman niya nakita ang hinaharap at hindi niya yun mababago. Pero being Kurapika, alam naman natin na hindi niya yun basta-basta gagawin. Magkakaroon muna ng interaction sa gitna ng dalawang ito na dahilan kung bakit for sure magagamit nitong si Serednik ang kanyang parallel universe. At dito magsisimulang mahirapan si Kurapika dahil once na nasa loob na ng Zetsu state itong si Serednik, hindi niya nito mapipigilan. But what if there are external forces? Paano kung may iba pang arsenal si Kurapika tulad ng ibang atake, tulad ng tulong ng iba pang mga kasamahan niya? Dahil kung iisipin natin, oo, magagawa ngang makakilos, magagawang mabago ni Serednik ang 10 seconds na makikita niya ahead sa future, pero nakalimit pa rin yun sa magagawa ng kanyang katawan. Sabihin natin, napasabugin ng Black Whale. Meron niyang 10 segundo itong si Serednik, pero anong gagawin niya? Makakalipad ba siya? Makakatakas ba siya sa Black Whale? Hindi. Kaya nangangahulugan na kahit na makita niya pa ang 10 seconds into the future, kung hindi naman niya magagawa ng paraan yon sa loob lamang ng 10 segundo, hindi din niya mapipigilan ang kanyang pagkamatay. Yun ang isa sa mga weakness, ang isa sa mga limitasyon ng ability ni Serednik. Kaya naman kung gagawa ng isang atake si Kurapika na hindi magagawang maiwasan ni Serednik, isang wide scale na atake, isang napakalawak na atake na hindi maiiwasan ni Serednik at matatakasan sa loob lamang ng 10 segundo, for sure, magagawa niyang madamage o baka mapatay pa si Serednik. Pero paano kung imbes na tumakas, siya pa ang patay ni Serednik para hindi niya magamit ang ability na yon? Pero tulad nga ng sinabi ko guys kanina, para ma-pull off ni Kurapika ang ganong klase ng feat, ang ganong klase ng atake, kakailanganin niya ng external forces. Dahil malinaw naman sa binanggit nating lahat kanina na wala namang kahit na anong ganong klase ng atake na mailo-launch itong si Kurapika mula sa kanyang arsenal. Not unless may manakaw siyang ability gamit ang steel chain na may ganong klase ng wide scale attack, isang area of effect na ability na hindi din naman malabo considering na napakadami ng mga iba't ibang mga ability na nasa loob ngayon ng Black Whale, hindi lamang sa mga prinsipe, hindi lamang sa Hailey, at hindi lamang sa iba pang mga pasahero sa loob nito tulad ng spiders. Pero for sure, this will be very dangerous para kay Kurapika dahil alam naman natin na sa tuwing gagamitin ni Kurapika ang kanyang abilities na ito, kailangan niyang pumasok ng Emperor Time at bababa ng lubos ng napakahabang oras ang kanyang lifespan. To the point na baka at hindi malabo na doon din siya mamatay sa laban niya ngayon kay Serednik. Dahil hindi pa nga man lamang niya nakakaharap si Serednik guys, pero napakadami ng amount ng lifespan ang nababawas dito kay Kurapika nang dahil sa patuloy niyang paggamit ng Scarlet Eyes. Maraming nagsasabi na baka makarating daw sila sa Dark Continent at makakain itong si Kurapika ng Nitro Rice na mag-e-extend ng kanyang lifespan. Maganda kung ganun, pero paano kung magkaharap sila ni Serednik bago sila makarating sa Dark Continent? Marami na ding teorya at madaming nag-e-expect na baka hindi naman maging 1v1 ang laban na yon, especially dahil nagkakaroon na nga ng matinding pagkakainitan sa gitna ni Chrollo at nitong si Hisoka, na baka daw makisawsaw at makisapaw ang dalawang ito sa mangyayaring laban at hindi talaga maging 1v1 ang mga laban nila. Kung hindi, baka magkaroon ng battle royale o baka magkampihan pa itong si Kurapika at itong si Hisoka tulad ng nakita natin sa animated na part na ng series. Now as for the verdict, sa mangyayaring laban sa gitna ni Kurapika at nitong si Serednik, it all comes down to one situation. Kung magagamit ba ni Serednik ang pagpasok niya sa loob ng Zetsu state bago magsimula ang laban o hindi. At kung makakakuha ba ng ability si Kurapika gamit ang kanyang steel chain na pwede niyang gamitin para ma-counter ang ability nitong si Serednik na isang ability na sobrang wide skill to the point na hindi yun maiiwasan ni Serednik sa loob ng 10 segundo. Dahil oo, mas experienced naman itong si Kurapika pagdating sa combat, pagdating sa laban, pero hindi din natin may kakaila na mawawalan nyo ng kwenta kung hindi niya alam kung anong ability ni Serednik at kapag nagsimula ng laban na hindi niya alam kung paano siya kakaunterin ito.
Dahil oo, napakarami ng possibilities pero pwedeng matapos at magkaroon ng konklusyon ng laban na ito sa loob lamang ng 10 segundo. But what do you guys think? I would love to hear your opinions. Ilagay nyo lang yan sa comment section below kung meron man kayong ibang ideya or ibang naiisip na konklusyon or possibility sa laban na ito sa match-up ni Kurapika at ni Serednik. Siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo din ang bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Also, meron nga pala tayong official Facebook page at official TikTok account. Siguraduhin nyo na naka-follow na kayo sa ibang account natin na yon para hindi kayo mahuhuli sa bawat announcement natin tungkol sa channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous video. Maraming salamat. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.